Ilang Kim Pao fan abroad, bigong mapanood serye nina Kim Chiu at Paolo Avellino. Kaya naman pala masipag sa pag-sponsor ng libreng subscription para mapanood ng ibang Kim Pao fani ang serye ng kanilang lodi na sina Kim Chiu at Paolo Avellino dahil hindi pala mapapanood ang nasabing drama project sa ilang mga bansa abroad. Nalulungkot ang ilang OFW Kim Pao supporters dahil hindi available sa kanilang tinitirhang bansa ang streaming app na pinaglalabasan ng serye. Ilan sa mga nakausap naming solid sa Hong Kong gaya ni Marie Tisay Tablan ay nag-aabang na lang ng balita at link ng nasabing serye dahil walang Pinoy streaming app sa kanila. Sa X-Media, nag-post naman si Jocelyn Tobias ng kanyang pagkalungkot dahil hindi available ang serye sa Japan. Ganito rin ang sabi ni Malu na nasa Japan rin. Kaya lagi na lang siyang nanunood sa aming programa ni Dondon Sermino, ang AMINAN, sa DWAR Abante Radyo para makabalita ng update sa kanyang lodi. Hindi rin makapag-subscribe ang mga fans sa Italy at Spain. Kaya ang himutok ng mga fanye maglagay raw ng slot para sa mga Pinoy series sa lugar nila. Handa naman daw silang magbayad kahit magkano. Masuportahan lang ang Kim Pao, pero tuwang-tuwa naman ang mga taga-Finland dahil available ang serye ng kanila. Ang kabiguang mapanood ang bagong project ng Kim Pao ang rason ng ilang Kimpolandia kaya nagdo-donate sila ng pang-subscription sa mga supporters dito sa Pinas para ang mga ito na lang ang makapanood, at makadagdag pa ng mas maraming viewers ang drama show nina Kim at Paolo. Samantala, kabilang si Kim Chiu sa mga nagpasalamat sa bundok na Sierra Madre na sinasabing bumasag sa mata ng bagyong Uwan, na nagtataglay umano ng pinakamalakas na hagupit ng hangin at ulan. Viral ngayon sa social media ang pasasalamat ng mga netizen sa mga matataas na bundok ng bansa, kabilang na Sierra Madre. Sa kanyang ex-post, nagmensahe si Kim na tanging praying hand ang kanyang pinoste kakabit isang post na nagpapakita sa larawan ng Sierra Madre. Nakasaad sa caption ang mga katagang, "Maraming salamat, Sierra Madre. Once again, you stood as our shield from the storm. You're no accident, you were placed." Sumunod dito ay ang pagsang-ayon ni Kim sa paniniwala ng marami na pinuprotektahan ng mga bundok ang kapakanan ng mga tao, sa init, bagyo, baha. Kaya naman ang panawagan nito ay protektahan ang kalikasan ng mga nasa gobyerno. Araw-araw tayong pinoprotektahan ng mga bundok, laban sa bagyo, baha at matinding init. Tahimik lang silang nakatayo, walang hinihinging kapalit. Pero patuloy silang nagbibigay ng buhay, ng hagan at ginhawa. Sana ganun din ang gawin ng mga nasa itaas. Sana marinig nila ang isgaw ng kalikasan bago maging huli ang lahat. Hayaan silang maging sila ang mga bundok na bumubuhay, ang mga bundok na tahanan ng maraming nilalang, ang mga bundok na nagsisilbing proteksyon ng Luzon at ng buong sambayanan. Diretsahang ipinagsigawan ni Kim sa kanyang post ang pagtutol nito sa pagmimina o mining. Not mining, walang konstruksyon. Walang pagwasak. Kung kaya nilang protektahan tayo, kaya rin nating ipaglaban sila.